Mula sa Barangay Corong-Corong, abot tanaw na ang naggagandahang isla ng El Nido, Palawan. Pero sa mismong baybayin, iba ang tanawin. Ang mga barong-barong na ilang dekada nang nakatayo sa tubig, dikit-dikit. At ang mga bahay na ito, walang mga palikuran. Ibig sabihin, diretso sa dagat ang dumi ng mga tao. Mabaho, madumi at namumutiktik sa basura ang lugar. May ilang pamilya ring sa bangka na nakatira. Ayon sa DENR, malinaw na paglabag ito sa Water Code of the Philippines. Naka-encroach na sila, yan sila nakatayo na sa tubig ng El Nido, yan sa easement zone, na dapat yan, actually, timberland yan, dapat yan 40 meters ang salvage zone na walang mag-occupy. 2 beses nang nabigyan ng notice of eviction ang 24 na pamilyang naninirahan dito. Si Norly Manhares, buong buhay raw niya sa tabing dagat na siya nakatira. 13 silang nagsisiksikan sa barong-barong na ito. Kung yun po ang ng patakaran po ng mataas, wala po kami magagawa. Kundi umalis. Mismo si El Nido Mayor Nieves Rosento na ang naghain ng ikatlo at final notice of eviction. Gigibain ang mga bahay oras na mailipat na ang mga pamilya sa resettlement areas. Nakaprepare na rin kaming lugar sa kanila. So ang tulong na lang natin is kung paano natin na mapagtutulungan yung pagtatayo ng panibagong mga bahay para sa kanila. Ang may iwang espasyo, patatayuan ng jetty port ng pamahalaan. Ayon pa sa DENR Mimaropa at sa lokal na pamahalaan, bukod sa Barangay Corong-Corong, may iba pang mga bahay at mga establishmento sa 5 mga barangay sa El Nido na hahainan nila ng eviction notice. Sa Panglao, Bohol, nilibot ni Environment Secretary Roy Cimatu, NEDA Secretary Ernesto Pernia at iba pang lokal na opisyal ang Alona Beach. Marami daw sa establishments na nakita nila pasok sa 20-meter easement zone. Ito yung 20 meter natin, ito yung sa Boracay, 30 meter, dito 20 meter. Mula rito, hanggang sa ito, 20 meters yan. Kaya dapat walang building ito, aalis ito. So, bibigyan ko ng violation dito. Paliwanag ng mga owner, noong unang ginawa ang pagsusukat, malayo pa raw sila sa boundary. Gayunman, handa naman daw silang sumunod. 6 na buwan ang palugit na ibinigay sa kanila ng DENR. Ilan pa sa mga napuna ang kawalan ng septic tanks, pagdami ng mga asong gala sa mismong dagat, mataas na level ng fecal coliform at walang mga permit. Nauna namang nabigyan ng warning ang 49 na business establishments sa isa pang tourist destination na Siargao Island sa Surigao del Norte. Pero ayon sa DENR, naayos na raw ito agad. Sa loob daw ng 2 buwan, natukoy na raw ang mga sumusunod at hindi sumusunod sa batas. Kabilang sa mga nakita noon ay ang paglabag sa Clean Air Act at Clean Water Act. Salima Refran, GMA News.